ang una nating panauhin dito sa ating programa, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po. Good morning, Isa. Nimpa, magandang umaga sa atin lahat. Good morning po. Sir, una muna, meron po kayong caucus, sir, may pulong po kayo, all senators caucus. So, ibig sabihin kasama ang minority bloc dito. Sir, pwede malaman kung ano po yung agenda? Wide-ranging yung agenda. Ang nag-propose niyan si Majority Leader Migs Subiri. Yung priority sa yung pinag-usapan nila sa LEDAC and many other things. So, sa other matters, pwede namin talakayin siguro kasi silent yung aming rules do sa sitwasyon ni Senator Bato. But, if we intend to amend the rules, hindi naman kailangan i-apply to sa situation ni Senator Bato. Otherwise, magre-retroact. Kung sakali mang mabago yung rules regarding continued absences, pwede namin i-apply yan proactively. Opo. Kasi sa ngayon, ang meron lang kami, pagka I think 30 absences sa committee hearings, nawawala yung membership. Pero wala kami doon sa plenaryo kung ano mangyayari kung sakaling tuloy-tuloy yung pag-absent ng isang miyembro, ng isang senador. Opo, Kaya siguro, kaya napalitan, sir, si Senator De La Rosa as member ng Blue Ribbon Committee, pumalit sa kanya si Senator Robin Padilla. Maybe that's one of the reasons. Kasi call ng minority yon kung ano yung gusto nilang gawin doon sa kanilang representation sa isang komite. So siguro napag-usapan nila na dahil hindi naman nakaka-attend si Senator De La Rosa kung sakaling may mga pagdinig yung Blue Ribbon Committee, minabuti nilang magpalit ng membership. Opo, Senator Lacson, linawin ko lang din po, hindi pa ho ba nagpaparamdam si Senator De La Rosa or nagte-text man lang or tumatawag para mga musta siguro or magbigay din siya ng update kung saan man siya naroroon? As far as kay Senate President, sa akin, at saka yung ilang miyembro ng majority, wala. Wala talagang contact, walang paramdam, nothing. Ganun pala. Okay, so ang ano po yung tinitingnan dito, sir, tungkol kay Senator De La Rosa, yung tipong hindi siya pasuswelduhin o magiging ethics case po ba ito? Pwedeng subject ng ethics complaint? Ganun ba yun? Wala namang definite, no? Kasi nga, natanong ako doon sa interview sa Baguio, Opo. kung ano yung nararapat. Ang alam ko lang na pwedeng gawin, kung sakaling meron maghain ng complaint sa Ethics Committee, yun lang pwedeng maging venue kung ano yung pwedeng gawin sa situation niya. Kasi nga, silent yung rules namin kasi wala sa rules eh. So kailangan i-revisit siguro yung rules, magkaroon ng amendment. Depende yan sa pag-uusap namin sa Lunes. Ako mismo, isasuggest ko na talakayin namin yung issue, not necessarily mag-apply kay Senator De La Rosa, but proactive yung application. Aha. So, ito pong kay Senator De La Rosa, sir, bali, sa ngayon, sumusweldo po siya. Tuloy ang sweldo niya. Sa Senator kasi accounts committee chair. Kasi wala naman dahilan para hindi sumweldo kasi hindi naman siya nadidismiss. Pwede naman matanggal lang yung isang senador sa pamamagitan ng ethics committee kung grave yung offense, i-dismiss siya. O kaya meron siyang final conviction sa court o kaya meron perpetual disqualification, yung mga ganon. Pero sa ngayon, walang umiiral na ganon. Unless po siya ang magkusa na sabihin niya, hindi na muna ako tatanggap ng sweldo. Wala rin ganun, sir. Hindi pa siya, wala siyang message na nagkukusa siyang hindi tumanggap ng sweldo. Wala naman. Wala akong alam. Opo. Anyway, so isa po yan sa mga pag-uusapan. And isang punto na lang dyan, sir. So ibig sabihin, pinag-uusapan nyo ito dahil po, tama ho ba, pagtugon doon sa mga puna, sa mga reklamo na, teka muna, bakit ang ordinaryong tao, pag hindi po mapasok, uma-absent, walang sweldo, no work, no pay. Totoo yun. Pati yung panukalang batas ni Majority Leader sa House, yung no work, no pay. So, kaya na pag-uusapan ito. Apo. Pero kailangan, daanin namin sa formal na paraan. Kung kailangan revisit o i-amend yung aming rules of the Senate, dapat siguro gawin na namin. Opo. Pero kayo po, may appeal ho ba kayo kay Senator De La Rosa? Magparamdam na, alam mo, pumasok nasabi na. ko na yung call niya yan kasi hindi rin naman ako pwede mag-advise sa kanya. Sinabi ko na rin sa inyo noon, wala akong moral ascendancy kasi dumaan din ako sa ganyan Ang advice ko na lang sa law enforcement, pagbutihin nila yung paghahanap. Kasi trabaho nila yun Call ni Senator De La Rosa yon, personal decision niya yon. Ngayon, may mandate naman yung law enforcement natin na hanapin siya
Pero anong basihan para hanapin siya? Yeah. Yun nga Wala po. naman siyang warrant of arrest. Correct. Kaya lang sir, challenge din po na halimbawa merong warrant of arrest, kung sabi ipatutupad ng gobyerno, challenge na dapat matukoy agad kung nasaan. Sir, kasi parang ang daming hinahanap ngayon na hindi makita. Natatanong correct. tuloy nasaan yung intelligence fund na ibinigay ninyo sa PNP kasi atong ang Si Zaldico. bantag, hindi makita, Zaldico. Diba? Well, hindi natin alam kung ano yung efforts nila sa intelligence, yung intelligence efforts. Hindi natin alam yun eh. Hindi naman nila sasabihin unless meron silang active na operation na hindi nila nakita. Pero yung mga intelligence or information gathering tungkol sa mga whereabouts ng kanilang hinahanap, hindi natin alam yun kasi intelligence work yun eh. Hindi naman nila pwedeng i-telegraph yun. So I'm sure meron silang ginagawa at least doon sa kaso ng mga may warrant of arrest. Pero in the case of Senator Bato de la Rosa, proactive na lang yun kung sakaling gusto nilang manmanan sa ngayon pa lang para in case na meron lumabas na warrant, meron na silang idea. Kasi halimbawa makita nila, malaman nila kung nasaan, anong gagawin nila? Walang warrant eh. Opo, tama. Ayan. Sir, tatanungin ko sana yung sa West Philippine Sea pero i-relate ko na sir sa situation ni Senator De La Rosa and Senator Bongo kasi dun po sa, as we know po, merong lumabas from the International Criminal Court na sinasabing kabilang sila dun sa Yeah. co-perpetrators sa war against crimes against humanity sa war on drugs. So sir, kung merong resolution kasi yung Minority Bloc isa na ang gusto nila ipahayag yung sense ng Senate na dapat kung halimbawa meron lumabas na arrest warrant from the ICC o kung anumang international tribunal, dumaan sa local courts. So kayo, anong tingin ninyo dun sa resolution na yun at kailangan hubang may ganun? Ako, I promised Senator Bongo nung pinresent sa akin yung draft resolution, sabi ko, pipirma ko kasi yan din ang aking position. But of course, hindi ko sinasabing correct yung aking position. Hindi ko rin sinasabi na tama yung position ng ibang mga nagsasabi na hindi kailangan dumaan. Kasi nga, at the proper time, kapag may cause of action, ang Korte Suprema lamang ang pwede mag-decide. Ganyan din ang position ng DOJ eh. Na wala sila maibigay na legal opinion sa ngayon kasi merong pending na kaso na final o petition si Senator Bato. Kaya lang hindi inaksyonan to ng Supreme Court kasi nga premature. Ang sabi nila, wala namang warrant of arrest. So wala silang dapat gawin kasi nga walang cause of action. Wala silang premature eh. Kung lalabas ang warrant, I'm sure yung Korte Suprema maglalabas sila ng resolution o pagpupulong tungkol dito para i-discuss kung ano talaga nararapat. Kasi nga may mga contrasting legal opinion. Sinasabi ni Dean Santa Maria, di ba? Na kaya hindi na kailangan kasi nga yung 9851 nire-recognize yung international law na naging part na ng yung local laws natin. Pero meron din namang umiiral na mga opinion na meron tayong basic right against searches, seizures, against warrants na ang sinasabi doon kailangan bago mag-issue ng warrant yung judge, and I think ang nire-refer doon kasi constitution natin yon, yung Article 3 Section 2, ang nire-refer doon local judge. Ang sa aking position at the very least, hindi naman kailangang mag-base yung judge, yung local court sa merito ng kaso kasi nga hindi naman sila yung may hawak ng kaso, hindi sila nakakaalam kundi yung international court. Pero at the very least, out of respect sa ating local courts, dapat man lang maglabas ng corresponding order para i-implement, hindi mag-issue ng warrant of arrest para mag-implement yung ating local law enforcement agencies. Kasi kapag yung Interpol, halimbawa may red notice, dumulog sa atin, hindi naman sila pwedeng mag-aresto diretso eh. Dadaan sila sa NBI o kaya sa PNP. Opo. Kasi meron tayong agreement with the Interpol being a member country. Pero at least man lang yung local law enforcement natin, ito yung aking pananaw, base na rin sa pagkonsulta ko nga sa mga nakakaalam, nakakaintindi. Opo. Na at the very least, mag-issue ng corresponding order para implement. Kasi natatandaan ko nung araw, civil case, summons lang, nagpadala ng summons, nire-require, ito yung advice sa akin ng mga lawyers, na sinasabing, Opo. hindi, idaan nila sa
lower court yan para sila yung mag-issue ng para ma-implement o para i-receive formally ng respondent, civil man yan o criminal, yung summons. What more yung warrant of arrest? Opo. Pero kung sakasakali lang po na magkaroon ng hulihan, 'di ba? Ano yung magiging paninindigan ng Senado, ng leadership po ng Senado pagdating po doon? Papapasukin ba yung mga halimbawa yung mga pulis? Kung halimbawa nasa Senate, sina halimbawa Senator lang po, Go at De La opo, Rosa. yes. Again, magre-refer tayo sa Constitution, Article 6, Section 11, nakalagay doon, mayroong immunity from arrest ang members ng Congress kapag ang penalty do sa offense na allegedly committed 6 years and below. Opo. Ngayon, sinasabi nga crime against humanity, pero hindi pa naman natin alam kung ano magiging ruling ng International Court ng ICC kung sila ba'y co-conspirators o parang principal o sila ba'y accomplices or accessories. Hindi natin alam yun eh. Kung halimbawa ang accessory pala yung sa evaluation ng ICC, yung role ng aming dalawang kasama, at ang penalty ini-impose doon 6 years lang o below 6 years. Siyempre, mag-i-enjoy ng immunity from arrest base na rin sa provision ng ating konstitusyon. Pero may limitasyon din yon when Congress is in session. Opo. Ang interpretation at least ni Senate President dito, kasi siya naman yung pinakamaalam sa rules, nagko-concede kami na siya yung pinakaintindido sa rules of the Senate. Sa tagal ba niyang naging senador, tapos majority leader, et cetera, et cetera. Ang pananaw niya, pag sinabing Congress is in session, ito yung first regular session, second regular session, third regular session. Opo. Hindi yung plenary session itself. Yun na yung Congress is not in session. Opo. Hindi yung literal na nag-adjourn kami sa Monday afternoon or Monday evening. Nag-adjourn session. Hindi yun ang interpretation. So pag sinabi nating synergy adjournment, mag-end ito. Pag nag-synergy adjournment kami sometime, I think in June, no? This year. So yun ang wala nang limitasyon yun. Maski ang penalty to be imposed 6 years and below, walang legislative immunity ang sino mang miyembro ng Kongreso. Ayun. So ibig sabihin lang sir, dahil nga hindi po natin alam kung ano yung magiging parusa sa kanila pagka lumabas yung tawag dito, kung Charges, sakali, oh, yung yung charges, opo, o yung warrant of arrest. So ibig sabihin lang, wag basta isusuko yung dalawa, sina Senator Go at Senator De La Rosa hanggang hindi clear. Kaya lang sir, baka po sabihin ng mga tao, ano ba tong Senado o Boys Club pa rin, pinoprotektahan ang kabaro. Hindi. Kasi ang guiding light natin dito, Constitution eh. Sino ba mas mataas pa sa Constitution? Public opinion? Ayun, At saka pag lumabas yung warrant of arrest, alam na natin siyempre yung role nila. Kasi pag halimbawa, bukas, di ba, meron silang yung preliminary conference yung tungkol sa charges nila. Confirmation of charges. Siguro po. yung sa mga pagdinig, malalaman na kagad kung ano yung magiging charges sa kanila. Sila ba'y principal? By direct participation or by inducement? O sila ba'y accessory after the fact? At malalaman natin ano ba yung karampatang parusa kung ano man yung kategorya o klasifikasyon ng charges na ipapataw sa kanila. Alam na natin yon. Hindi na pwede mag-speculate na maghihintay pa tayo ng warrant of arrest para malaman natin yon. So, at that time, ma-define na yon. Ano ba yung extent ng kanilang partisipasyon? At ano ba yung posibleng magiging parusa na ipapataw sa kanila? Malinaw na siguro ba that time? So, babalik tayo doon sa Constitution. Opo. Kasi ang sa Constitution naman natin, ang primary ay protektahan bawat Filipino. Tama ho ba? Tama. Ayan. Dalawang articles nga yung mini-mention dito, di ba? Article 3, ito yung sa basic rights natin. Pangalawa, Article 6, maliwanag naman doon yung legislative immunity ng bawat miyembro ng Kongreso. Opo. So isa na lang tungkol dito, kasi doon sa resolution ang sinasabi nga dapat bigyan ng pagkakataon sino man yung natag as co-perpetrators sa crimes against humanity, bigyan ng pagkakataon para hindi mangyari yung extraordinary rendition. Meron kasi po doon sa isang mga paragraph na ang dating para hindi maulit yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, hindi ba yung pag-approve ninyo sa resolution at pagsang-ayon nyo dito ay tantamount to accepting na yung ginawa sa dating Pangulo ay extraordinary rendition?
Hindi. Ang alam ko nakasaad yung extraordinary rendition na hindi pinapayagan do sa anti-terrorism law. Mm-mm. Kasi ako yung author, ako yung sponsor noon. Nilagay namin yon na bawal ang extraordinary rendition na isusurrender mo ng sapilitan ang isang tao. Pero sa ibang batas, yung sumasaklaw dito naman sa kasong kinakaharap nila, I don't think mag-a-apply yung extraordinary rendition. Hindi ko alam, hindi ko sigurado. Kailangan naka-specify yun do sa batas na umiiral o sumasaklaw do sa kanila bago natin i-invoke yung extraordinary rendition. Sa akin, basic lang yung aking pananaw. Ano? Kaya nung pinabasa sa akin ni Senator Go, sabi ko sa kanya, kung po pwede lang na ma-mention dito yung Article 3, Section 2 ng ating Constitution. Silent naman, hindi naman ako although meron ding ibang legal opinion Opo. na kailangan pa raw na alamin ng judge dito bago mag-issue ng corresponding order kung totoo ba na merong probable cause o merong reason, legal reason kung bakit or justification kung bakit na-issue ng warrant. Sa akin hindi na ako pumupunta ron. Sa akin lang yung kailangan may corresponding order na manggagaling sa local court parang bago ma-implementa. Hindi yung i-discuss pa yung merito kasi after all, hindi naman familiar yung local court doon sa mga ebidensya na pinangahawakan ng international court. Apo. Senator Lacson, bukod po dito sa issue kay Senator Bato de la Rosa, ano pa ho yung mga possible na pag-uusapan sa caucus? And kasama ba dito? Kasi baka invited ba yung minorya, di ba, ng Senado dito sa caucus na ito, sir? All senators to eh. Kaya majority-minority. Katunayan, si Senator Erwin Tulfo, yung bagong chairman ng Foreign Relations, Kaya, opo. meron na siyang initiative eh. I think meron na siyang pag-meeting sa embassy officials. Opo. Sir, meeting daw Bukas din po yata ay... yun eh. Opo, sir, Bukas meeting din yata daw. yun. So 11 I o'clock think daw po kasi bukas. mayroong parang nag-open ng avenue yung ambassador. Nagsalita siya noon na let's talk, ano. So hindi sarado yung kanilang pag-iisip tungkol dito. So doon pa man nung sa aming pag-uusap sa lounge, nabanggit ko na ito eh. Maybe we should take that opportunity, grab the opportunity na mag-initiate na rin tayo ng dialogue. Pagkatapos yung DFA, nagsabi na rin sila na they can facilitate. Pwedeng sa DFA mag-usap, pwedeng maski saan. So, magandang opportunity kasi yung nagko-communicate through social media. Apo. Meron minsan loss in translation, hindi naman sasabing inaccurate lahat yung mga sinasabi. Pero mas maganda na yung magkaharapan sa isang dialogue. Not necessarily pagdebatihan kung ano ba yung issue, legal issues tungkol sa West Philippine Sea. Ang pag-usapan lang doon, pwedeng yung parameters o how do we communicate with each other para hindi naman tayo nagkakasakitan sa pagpapalitan ng mga maanghang na salita. Sir, kung pag-uusapan po yan, paano yung magiging system, sir? Kasi po, una, yung dialogue, suggestion ni Senator Lacson, yun nga, kasi pagkakataon na dahil sabi ng ambassador na let's talk. And then sir, bukas po ng 11:00 ng umaga yung meeting, sabi po ni Senator Erwin Tulfo, yung meeting nila ng ambassador. So, ano ibig sabihin nun, sir? Magre-report si Senator Tulfo doon sa caucus o sa caucus pwedeng pag-usapan kung magkakaroon ng meeting pa ang ambassador with more senators? Maganda nga yung ginawa ni Senator Erwin eh, na at least 11 o'clock siya, 1:30 yung caucus namin. By the time, baka naman tapos na yung meeting nila, baka meron siya mai-report na magandang opening sa magandang pangyayari sa kanilang pag-uusap in his capacity as the chairman ng Foreign Relations. Magandang initiative niya yon. Para na sa ganon, mabuksan na kung ano man yung pwedeng maging gabay do sa dialogue. Napakaganda ng kanyang initiative na yan. Kaya lang sir, hindi ba parang yuyukod naman ang mga senador? Kasi 'di ba nung pinagtalunan po yung resolution ninyo na nagko-condemn doon po sa mga pagbanat, yung parang walang respeto ng embassy sa mga officials ng ating gobyerno kasama ho ang mga senador. Ang tapang-tapang ho ng mga statement tapos ito bigla kayong mag-uusap, hindi ho ba parang bibigay o lalamya ang mga senador, sir?
Of course not. Mm-mm. Hindi naman natin susuko yung West Philippines eh. Hindi naman tayo sinusuko yung Kalayaan Island Group. Mm. Wala tayong sinusuko. Ang pag-uusapan lang, paano tayo magko-communicate na sa maayos na paraan, hindi yung sa manghang. Yun ang muna yung unang aim, ano. Kaya nga mas maganda mapag-usapan din namin para we can also restrain ourselves not to go into the details of the contentious issues. Mm-mm. Like yung kung sino nagmamay-ari nito, ano ba yung dapat trato rito. We're not going there yet. Ang maganda lang na pag-usapan, paano tayo mag-communicate para sa maayos na usapan, i-discuss natin ito. Baka naman merong middle ground na pwede tayong makapag-usap. Mm-mm. Hindi tayo parang yumuko tayo dahil, sige, sa inyo na nga yan. Mm-mm. Dahil para lang maayos yung ating usapan. Hindi ganon. Mm-mm. Ano lang I to, just sir? want to clarify that kasi baka mamaya mali na naman yung dating. Aha. Kaya Ay- mas mainam yung maliwanag na maliwanag. Wala tayong sinusuko Apo. at hindi tayo umulyo. Mm-mm. Gusto lang natin maiwasan na yung maanghang na napalitan ng salita through social media. Aha. Mas maganda yung direktang nag-uusap. Mas sa mga magkakaibigan, di ba? Mm. Pagka pinarating through the kapitbahay, pinarating doon sa common friends, minsan hindi nagkakatugma. May Mas dagdag mainam na yung bawas na. direktang mag-usap. Oh, kaya Opo. po tinanong ko sa Tama. inyo, sir, kasi para ho nga klaro, dahil meron ho kayong mga kapwa senador na naaakusahan na tsinador. Senador. Kaya nga, pati nga yun eh. Yun nga yung maanghang na salita eh. Uh-uh. Dapat maiwasan. And before we go there, mas mainam na yung kami-kami na mismo, iwasan na rin namin kasi alam mo, ang pangit yung kapwa Pilipino, kapwa mambabatas. Ang pinag-aawayan natin, issue na ang involved, ibang bansa eh. Ay, ayun Sana nga po. naman, pinag-aawayan natin within our own jurisdiction. Ang pag-uusapan, involved pang ibang foreign country, yung pa yung pinag-aawayan natin, di ba napakapangit natin nun? I cannot imagine yung British Parliament o yung US Congress o maski anong parliament sa buong mundo. May mangyayaring ganito na nagkakapikunan yung mga mambabatas at ang usapin, kung sino ba nagmamayari ng isang teritoryo. Uh-huh. Ayun Na nga ang po. alam naman natin lahat, teritoryo talaga ng Pilipinas o kaya nasa loob ng ating EEC, hindi ba? Ayun nga po, sir. Kasama ho ba yan sa pag-uusapan sa caucus yung magsi-ceasefire kayo? Kasi sir, ito na po, idiretso ko na. Kasi kayo ang nagkakasagutan ni Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Marcoleta po, may balak pang mag-file ng ethics complaint sa inyo. Apo. Pinasplice daw ninyo yung video na sinasabi niya na i-give up na yung Kalayaan Island Group na iba naman daw yung context na gusto po niyang sabihin. Unang-una Nimpa, hindi ako marunong mag-splice. Tinanong ko sa staff ko ngayon sabi ko, ano ba yung sinasabing Facebook page? Meron talagang official Facebook page, pero hindi ko yung pinakikialaman eh. Uh-huh. Alam mo, nagmamanage doon yung office. Uh-huh. So, pinakita sa akin, ito yung reel. Yung reel na, Opo, yung Facebook reel, na, opo. L, na ipinost, na as is, wala namang inedit, kundi, siyempre, sa haba naman ng diskurso niya, naputol yun doon sa para sinasabi, i-give up na lang natin. So anong na-splice doon? Hindi mo naman kailangan i-splice yung sinabi niya kung hindi i-replay mo lang eh. Anong i-splice? I don't know kung ano yung basihan niya but it is right na mag-file ng ethics complaint kung gusto niya. Pero sinasabi ko na sa kanya na hindi ako marunong mag-splice. Kaya tinanong ko sa staff ko, ano ba in-splice nyo rito? Sinasabi in-splice. Wala sir kami in-splice. As is yan. Ang in-splice, yung babaguhin mo yung tono, di ba? Yun ang pagkaintindi ko. Anyway, let's not go there yet. Kaya nga ang dapat pag-usapan dito, para naman magkaroon ng harmony. Kasi, alam mo, itong Blue Ribbon pa lamang, yung naging partial committee report dahil may mga tinamaan doon mga kasamahan ko. Yun nga, masakit nga isipin na hindi maganda yung naging samahan. No? Yung pakikitungo, lalo sa akin. May mga kasama ako doon na hindi na kami nakakapag-usap. Kasi nga siguro, may mga kaibigan din sila na kasamahan namin na nasasama doon. Pero maski anong paliwanag pang gawin ko na yung aming rekomendasyon ay nangyayari na. Kasi nire-recommend lang namin na mag-undergo ng preliminary investigation na kasalukuyan, actually, nasa advanced stage na nga ng preliminary investigation ng DOJ at saka ng Ombudsman. Apo. And nire-recommend pa lang namin, although I will admit na
most of the pieces of evidence, documentary man o testimonial, na ginamit ng DOJ at saka ng Ombudsman, nanggaling din sa Blue Ribbon Committee. Yes. Kasi nagmo-monitor naman sila at nagpapadala naman kami sa kanila kung ano yung na-obtain na mga dokumento o testimonya sa Blue Ribbon. So, ako, ready naman ako na alam mo, ayoko na makipag-away, nakakapagod, pero ready naman akong harapin kasi na-elect ako bilang chairman ng Blue Ribbon, kailan gawin ko yung trabaho ko? Opo. O, kung unahin ko yung dahil nagtatampo sila, hindi na lang ako mag-iimbestiga. Hindi ko naman gagawin yun. Hindi ako ganun mulat sa pool. Mula na nag-join ako sa Senate, 2001, ito na yung aking tayo So marami palang nandededma sa inyong senador, sir. Oo nga. May mga mangilan-ngilan na hindi ako kinakausap. Pero naintindihan ko naman yun kasi emotional, may sentimiento. Naintindihan ko yon. So, hindi na ako kumikibo. At later on, pagka medyo nagsettle yung dust, so to speak, at medyo magkaayos ng konti, I'm open. Apo. Nabanggit nyo na rin po yung partial Blue Ribbon Committee report. No, kailan po ninyo balak ito ilabas? At para lang po mas malinaw din, magsasagawa pa ho ba kayo ng pagdinig regarding po sa flood control issue? Kailangan para magkaroon ng closure. Kasi partial committee report ito, hindi pa na-adjourn yung mga pagdinig. At kung mayroong mga bagong developments, bagong mga testigo o bagong mga ebidensya, bakit nga ba hindi? Pero in any case, maski wala nang lalabas, kasi nakalabas na rin lahat Andiyan na nga meron na nga na-issue ng warrant of arrest, meron nang patapos na yung PI. So, pwede nang i-close na rin para makamove on na rin. So, sir, kasama po... Pero ang na-i-route na ito 2 weeks, I think 2 weeks ago pa Opo. So, 476 pages. So, hindi ko naman pwedeng pilitin yung mga kasamahan kong senador, oy, pirmahan nyo na. Kasi ginagawa yan pagka hindi masyadong controversial yung committee report. Di ba, iniikot lang namin sa plenaryo yan Pag-uusapan lang yan Ako, minsan hindi ko na nga binabasa. Sige, anyway, pwede naman ako mag-interpellate, pwede naman ako mag-amend sa plenaryo. Pero ito, maselan ito, gusto nila mabasa muna lahat. So it's not up to me para sabihin kung apuruhin nyo yan. Minomonitor ko na lamang ito through yung mga staff to staff, chief of staff to chief of staff. Kung ano na ba, kung may napirmahan na ba, para sa ganun, mabilang ko na yung signatories. Kasi again, this is another issue. Dahil sabi sa akin ni Senate President, kasi 20 yung regular at saka ex officio. Ang sabi niya, ang bilang lang dyan, kinokorek niya ako, hindi 11. Kasi ang binibilang lang dyan, for purposes of majority members na nagpirma, 9. Kasi nga, 17 lang yung regular members. Ang majority ng 17 is 9. Apo. So sabi niya, pag nakagather ka ng 9, pwede na yung i-file sa Bills and Index. Sabi ko, well, ikaw naman nakakaalam ng rules. So pag umabot ng 9, di i-file ko sa Bills and Index. Sa ngayon, hindi pa namin na-monitor. Hindi ko pa na-monitor. Ilan na ba talaga yung nakapirma? Although sa feedback ng aking mga staff, sinasabi nila, may mga nag-indicate na pipirma sila. Kaya lang, yun nga, may mga amendments sila o whatnot. Opo. Senator Lacson, natanong ko sa inyo kanina kung magsasagawa kayo ng hearing kasi may ilang mga kongresista po ang umaapela sa Senate Blue Ribbon Committee na silipin din po yung sinasabing palitan ng mensahe, text messages sa pagitan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni dating Undersecretary Adrian Bersamin patungkol po dun sa sinasabing kickback sa flood control projects. Masisilip pa ho ba ninyo ito? Nasaan yun? Triple hearsay Nagsasalita si Congressman Erice, Congressman Tino. Wala naman silang alam. But kung alam ba nilang pangyayari doon, ba't hindi sila magsagawa ng investigation sa House? Ba't tinutulak nila sa Blue Ribbon Committee? Dali nila kung ano yung ebidensyang hawak nila at tatawag ako ng pagdinig. Ang nagsinasabi Kasi mahirap yun papatol ka sa chismis. Para ka para ka nag-witch hunt. Hindi ko naman para gawin yun Sinabi ko na ito na hindi ako nagta-target na maski sinong personalidad. Pero hindi rin ako magko-cover up. Ngayon, kung meron sila pinanghahawakan, ipresenta nila. And then, titatawag ako ng pagdinig. Apo, kasi ang sinasabi nilang source, di umano nitong mga text messages ang na to, problema nga si kinausap Congressman... din ako ni Congressman Libistin Yan, dyan. apo, yes, apo. Ano pong sabi niya? Well, na meron siyang alam na gano'n, ang parang pagkasabi niya ka,
Para sa akin lang niya nasabi. Nagulat nga ako, biglang alam na rin pala ni Congressman Erice. Anyway, I'm not going there anymore. Ang importante, kung merong parang konti man lang na makakatulong sa investigasyon, why not? Pero kung triple hearsay, sabi nito, at saka sinabi nito, para naman tayong namamana sa buwan, di ba? Hindi nga natin alam kung ano yung nilalaman eh. Sir, so nabanggit po pala ito sa inyo ni Congressman Leviste, wala siyang pinakita sa inyo na text messages o allegedly printed version? Wala. Actually, wala. Meron na siya mga naikwento na meron kaming tinanong ng staff ko na hindi niya naman masagot. So sir, kasi kung meron din siyang alam, pero hindi naman siya kasama dun sa allegedly conversation, hearsay din yun. Yeah, pero nag-appear na siya eh. Kung talagang meron siyang pinanghawakan, di sana nung nag-appear siya sa amin, sana nabanggit niya na yun. Di ba? So naalala ko pala, sabi ho ni Senator Rodante Marcoleta dun sa kanyang TV show noong pong Friday o mga sa either Friday o ibang araw. Sabi niya, maraming mga hindi nasama dun sa partial report kaya ayaw nilang pumirma, binubutasan niya. At isa po sa kanyang nabanggit, si Bersamin hindi daw ipinatawag. Nabanggit naman siya doon sa hearing, pinatawag sina... Hindi siya nabanggit sa hearing. Mali yun. Mali lagi ang premise niya eh. Nabanggit si Bersamin nung nag-interpellate ako sa DBCC. Ayun, yun po, yung sa DBCC, kayo yung nabanggit sa DBCC pala. Wala nag-implicate sa kanya sa Blue Ribbon Committee. Pero sir, kung nabanggit niyo Mali ang premise lagi niya eh. Nagbibintang siya, mali yung kanyang premise. Puro fake eh. Pero dun sa pagkabanggit po ninyo, dun sa privilege speech na yung kay Bersamin, alam mo, na ibang napunta sa usapin yun. kanya. DBCC yun eh. Di ba nga kaya nag-resign si ES, tapos si Secretary Mina, yung mga iba? Dahil nga doon sa revelasyon ni Bernardo. Pero hindi naman niya tinisipa sa Blue Ribbon yun eh. For some reason, wala rin naman nagtanong sa kanya. Kung meron nagtanong sa kanya at binanggit niya yon, edi meron kami ipupursu. Ayun, so hanggang wala pong lumalabas na kahit man lang kaunting ebidensya tungkol dyan, tawag dito, unless may lumabas, saka po ninyo imbestigahan. Of course, sabi ko nga hindi tayo nang tatarget. Kasi kung talagang nagtatarget tayo, witch hunt ang tawag dun eh, nang walang basihan. So, kasama po ba yan sa Ngayon, pag-uusap? kung meron akong, halimbawa sa privilege speech ko, hindi naman nung nagbanggit doon nang wala akong pinanghawakan ng mga dokumento eh. Wala akong pinanghawakan na video footage na kami mismo kumuha na talagang ghost project. Hindi naman nung nagbanggit doon na wala akong pinanghawakan tungkol sa pagkakasino nila. Lagi merong basihan. Hindi po pwede nanguhula tayo. Witch hunt nga ang tawag doon. Mahirap pagka nagsimula na tayong mag-witch hunt. Talagang wayward na. So, parang ang gulo na ng pagdinig natin yan. So yung yung caucus po bukas, kasama sa pwedeng pag-usapan yung pong Blue Ribbon report, sir? Or kung magpapatawag pa kayo ng hearing? Well, sinabi ko na hindi ako mag-i-impose sa kanila na pirmahan nila. Opo. Okay. Pirmahan nila kung gusto nila. Huwag silang pumiro kung ayaw nila. Kung wala akong majority signatures, wala akong committee report. Ganun lang kasimple yun. No, pero sa amin, sa tingin ko, duty namin bilang miyembro na magpirma, maglagay na maski ano doon, maglagay na dissenting, with reservation, will interpolate, will amend. Lahat naman kami pwedeng maglagay, maski nga wala nakasulat doon, pwede kang hindi magboto sa plenaryo eh, sa pag-aatma ng committee report eh. Ayun, so sir, abangan po namin yung magiging resulta ng caucus bukas. Yes. Pero yun kasi, dahil caucus yun, closed door yun, ang tawag dito, hindi pwedeng sa publiko lahat. Tama ba sir? Kayo na lang po mag-a-announce o si SP Soto or si Senator Zubiria mag-a-announce kung ano yung napag-usapan o napagkasunduan. Yes, tama. Unless may mag-leak. Yun nga eh, alam mo, kaya ginawa namin, bawat isang opisina ng senador, ng miyembro, pinadala namin ng separate na kopya. Ngayon, matutukoy namin kung anong opisina nag-leak. Kasi may tracker yun eh. May tracker Nung na. una kasi, isang kopya, inikot. So, sa pangunang
pag-imbestiga namin, si Florante, yung MRO ni Senator Lapid, ang pinagmula ng leak. Pero dinedeny niya, sir, dinedeny niya. Tapos may nakuha rin ako, pinorward ko po yata sa inyo to verify kung yun nga Yun ba nga yun. yun. Pero hindi sa kanya nang Parang, galing. yeah, pero hindi namin nabigyan kasi si Senator Lapid ng kopya pa eh. Ah. So merong nag-leak na ang ginamit May si ibang Florante. source. Ayun. Okay. So, pwedeng hindi din si Florante, sir. Opo. Sir, maraming salamat po. Thank you so much sir. po. Ingat po palagi. Mas alam nyo pala eh. Pakisabi nyo sa akin kung sino nag-leak. Opo, salamat, sir. Thank you. Salamat po. Thank you po. Alright. Bye-bye.